Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Taripa o buwis sa mga produktong niluluwas ng Pilipinas pa Amerika tinaasan. Pabor daw yan sa Pilipinas ayon sa Department of Agriculture. 3 Pilipino inaresto sa China dahil pinaghihinalaang mga espiya raw. Senador Bato de la Rosa, pinasasabi na ang mga miyembro ng gabinete na hindi sumipot sa pagdinig ng Senado tungkol sa pagresto kay dating Pangulong Duterte. May buwelta riyan ng palasyo. Russian-American vlogger na tila walang pagsisisi sa pambabastos niya sa Taguig, ipapadeport na. Babaeng na hit and run ng van sa Laguna, na hit and run ulit ng SUV, patay. At kilalanin ang mga celebrity na pasok sa most influential Filipinos in the world ng The Outstanding Filipinos in America. Blacklisted at nakatakda ng ipa-deport ang Russian-American vlogger na nambastos ng mga empleyado at mga namamasyal sa Taguig City. Ang dayuhang vlogger dati na rin palang nasangkot sa pangi-eskandalo sa ibang bansa. Nasa frontline ng balita yan si Brian Castillo. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law in the Philippines. Humisipa ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zorovetsky habang binabasahan ang kanyang mga karapatan matapos hulihin. Pati sa mugshot, nakangiti pa siya. Inaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dayuhang vlogger sa isang hotel sa Pasay City. Sa bisa ito ng Mission Order for Undesirability mula sa Bureau of Immigration. Yan ay matapos mag-viral ang kanyang mga video ng pamabastos sa ilan nating kababayan na ginawa niya for the content. Nariyan ang pantitrip sa ilang security guard sa BGC Taguig. Mayroon pang tinangkanyang agawan ng baril at tinangay pa ng vlogger ang electric fan ng isang restaurant doon dahil sa kanyang pambabastos. Itinuturing siyang undesirable alien ng immigration. Ang ibig sabihin po nun, ang isang foreign national ay hindi na karapat-dapat na manatili sa bansa dahil ang kanyang presensya po ay nakakaabala na, nakakagambala na sa komunidad po natin. Disrespecting yung mga kababayan po natin inside BGC. Legal naman ang pananatili ng dayuhang vlogger sa bansa pero ayon sa BI, may balak na siyang umalis matapos mag-viral ang pambabastos. Patanggap po tayo ng information na mukhang may balak pa siyang umalis kagabi. Nakitaan naman po siya ng pasaporte, hindi pa naman po siya overstaying because pararating lang naman din po niya. Nakapiit ngayon sa Immigration Detention Facility sa Camp Bagong Diwa ang bastos na Russian-American vlogger. Ipinoproseso na ng BI ang deportation sa kanya. Pero kung may isa-isang pangreklamo sa korte dito sa Pilipinas, hindi agad siya mapapadeport. Inaayos pa po natin yung case against him at kung halimbawa sentensyahan siya ng pagkakakulong dito sa Pilipinas, we would have to wait for the sentence to be na matapos niya bago po natin i-implement ang deportation. Blacklisted na rin siya, kaya hindi na makababalik pa sa Pilipinas. Kahapon, 4 na CQ at isang store manager ang nagsampa ng patong-patong na reklamo laban sa vlogger. Kabilang dyan ang unjust vexation at theft. Hindi lang pala dito sa Pilipinas nag-eskandalo ang vlogger. 2016, nang maaresto rin siya sa Amerika matapos akyatin ang pamosong Hollywood sign. 2020 naman, nang makulong sa Egypt ang dayuhang vlogger dahil illegal niyang inakyat ang isang pyramid doon para rin sa content. Unang nakilala ang vlogger noong 2012 matapos mag-post ng video ng zombie attack prank sa Miami, Florida. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Matapos mag-viral at umani ng patikos, nagsorry na si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go sa pulis na sinirmulan niya dahil sa nakaprada niyang motor. Pero ang pulis, desididong kasuhan ang MMDA official. Nasa frontline na balitang yan si Kari Cato. To Captain Felipe po, sir, if you are listening to this, ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo.
Nagsorry si MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go kay Police Captain Eric Felipe sa isang press conference kanina. Matatanda ang nag-viral ang video ni Go kung saan sinita niya si Felipe dahil sa illegal na pagpapark ng motorsiklo. Kayo, nire-respeto kayo, binibigyan kayo ng chance para hindi kayo makompromiso, ayaw niyo makinig. Tapos dadating tao, sasabihin ko, tinikita mo? Okay, pasensya na sir ha. Pasensya na po. Ipapasok ko na lang po. Pero Hindi mo muna yung ticket, hindi maganda. Ang eksenang yan, hindi ikinatuwa ni National Police Commissioner Rafael Calinisan. Pamamahiya raw ang ginawa ni Go sa kanilang kasamahan. Aminado naman ng MMDA official na hindi siya dapat nagpadala sa emosyon. It's not my intention na magkaroon po ng ganong hindi maayos na pangyayari at pakikitungo po. Nais ko rin po humingi ng paumanhin, hindi lang po kay Captain Felipe, but also to the entire Philippine National Police. Apology accepted ang sagot ng NAPOLCOM. this is not personal. Totoo lang, sabi ko nga sa'yo, pwede ko naman palagpasin to na Saturday pa eh. Pero the institutions were hurt. Nagpapasalamat kami sa'yo. Sa wakas, you manned up. Pero kahit nakipag-ayos na si Go sa hanay ng mga pulis, itinuloy pa rin ni Felipe ang paghahain ng reklamong cyber libel laban kay Go at sa vlogger na nag-upload ng video. Actually po, kahit hindi na po mag-apology si sir, napatawad na po natin siya. It is my personal decision po to file a case for posting edited and spliced videos online na medyo nakasira po ng ating pagkatao. Bago pa man yan, sinabi na ni Go na handa siya kung anuman ang magiging desisyon ng pulis sa isyong ito. It's well in his right. Kung ano man po ang aksyon na gusto po niyang i-take, no? We will answer it on proper forum. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Hindi pa man formal na nagre-request pero aminado na ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mukhang malabo silang pagbigyan ng International Criminal Court. Yan ay sakaling hilingin nila ang pansamantalang paglaya ni Digong. Nasa Frontline, ang balitang yan si Mon Galvez. Isa-isang sinusulatan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga birthday cards na ito. Kahit tapos na ang kaarawan ng dating Pangulo, umaasa silang maipapaabot ito sa kanya. Para meron po siyang mababasa lagi. At para po sa card man lang, maipadaan namin ang aming malaking support, buong pusong suporta at buong pusong pagmamahal sa kanya. Umaasa ang Duterte supporters na maapalaya ang dating Pangulo. Una nang sinabi ng kampo ni Duterte na plano nilang magmosyon para sa interim release. Pero aminado ang kaalyado ng dating Pangulo na si ICC accredited lawyer Harry Roque mukhang mahihirapang pagbigyan sakaling hilingin nila ito sa ICC. I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala na ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Pero siyempre, susubukan pa rin. Ang tagapagsalita ng ICC nanindigang meron silang jurisdiksyon sa crimes against humanity ng dating Pangulo kahit kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute. Nangyari naman daw kasi ang krimen sa mga panahong membro pa nitong Pilipinas. Gayunman, pwede raw questionin sa korte ang legalidad ng pagsuko kay Duterte. Now, the surrender of Mr. Duterte to the ICC is something that was, of course, the decision of the Philippines authorities. And if there is any question about whether it was lawful or not, it would have to be submitted to the judges. Itinanggi ng International Criminal Court na tanging malilit na bansa lamang ang kaya nilang kasuhan at litisin. Sa katunayan, meron naman daw mga pending investigation at arrest warrant sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Yun nga lang, kailangan pa rin daw ng kooperasyon ng mga namumuno sa isang membrong state o di kaya naman, voluntaryo itong gagawin ng isang bansang hindi na miyembro ng ICC. Nagbigay naman ng pahayag ang Malacanang sa pasasalamat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na mas nakapag-bonding sila habang nakakulong ang ama sa ICC. Tinanggap ng Malacanang ang thank you ng bise pero mukhang mas dapat daw pasalamatan ang naging ugat mismo ng umano'y extrajudicial killings. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga aksyon patungkol sa war on drugs, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama, sa mga inireklamos po sa kanya, yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero pinaabot po natin to sa Pangulo. At ang sabi po niya, glad I could help. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Galvez, News 5.
Gustong ipasabpina ni Senador Bato de la Rosa ang mga miyembro ng gabineteng hindi sumipot sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. May sagot na dyan ang Malacanang. Narito ang aking report. Mga bakanting upuan ang bumungad kay Senator Amy Marcos sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang sumipot ni isa sa mga inimbitahang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Para tayong pumunta ng birthday party, walang dumating na bisita. Napakalungkot naman po, malungkot yung Pilipino. Una nang sumulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi na nila padadaluhin ang mga cabinet secretary dahil nasagot naman na raw ang lahat ng tanong sa unang pagdinig, sabay giit ulit ng executive privilege. Pero kinontra yan ng kapatid ng Pangulo. Ang katotohanang tinatago ay kasinungalingan din. Nagmimistula tuloy na may cover-up sa mga nangyayari. Si Senator Bato de la Rosa pinalaga ng pangiistab ng mga taga-ehekutibo. Ito'y tahasang pagbaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. I think we are now on the verge of a constitutional crisis. Hirit pa ni Bato, baka mauwi sa constitutional crisis ang pangiistab ng mga opisyal ng ehekutibo. Agad namang hiniling ni Senator Bato de la Rosa na ipasabpina ang lahat ng opisyal na gobyerno na absent sa pagdinig para mapaharap sila sa susunod na hearing. Tumalima naman dyan si Senator Amy Marcos at sinabing agad na ipapadala ang mga sabpina oras na mapirmahan ito ni Senate President Chis Escudero. Kukonsultahin daw muna ni Escudero ang legal department ng Senado bago magdesisyon kung pipirma ba siya o hindi sa sabpina. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas. Sagot naman ng palasyo sa banta ni De La Rosa na ipasabpina ang mga opisyal na gabinete. Nasa kanya po yan. Kung magpapasubpina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. Dinipensahan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng ehekutibo. Our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng Senado ang pagdinig kasama ang 3 resource persons. Dito na inusisa ni Senator Amy ang umano'y koordinasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC bago maaresto si Duterte. It's well known that some officials of the DOJ as well as high-placed officials from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the president of the ICC in Japan. May mga taga-ICC rin daw na nakapasok sa bansa simula pa noong nakaraang taon na humingi pa umano ng proteksyon at transportasyon sa ating gobyerno. Nakahingi rin daw ang ICC ng bank account records ng isang individual, blotter at police records sa Batasan Hills Police Station sa Quezon City at ilang hospital records sa East Avenue Medical Center na naging basihan umano ng ICC sa pag-issue ng warrant sa dating Pangulo. Sinilip din sa pagdinig ang tungkol sa Oplan pursuit na tungkol daw sa pag-aresto kay Duterte. At una nang binanggit ni PNP-CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, sinasabing may 80 pahina ito. Baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Batos. I'm waiting. Magi ang eroplano kung saan isinakay si Digong papuntang The Hague, napansing pareho sa eroplanong minsang sinakay ni PBBM noon. Magsasagawa pa raw ng susunod na pagdinig ang Senado tungkol dito. Sa ibang balita, tinaasan ng gobyerno ng US ang taripa o yung buwis sa mga niluluwas na produkto ng Pilipinas pa Amerika. Pero giit ng ilang eksperto, makakatulong daw ito para lumamang tayo sa ibang kalapit na bansa pagdating sa mga exports. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Alili. Pasabog ang inanunsyo ni US President Donald Trump sa kanyang tinawag na Liberation Day.
Kabilang kasi ang Pilipinas sa mga bansang pinatawan ng Amerika ng mataas na tariff rates sa mga produktong ini-export o ipinapadala natin doon. Ayon sa White House, 17% ang ipapataw na taripa sa Pilipinas. Epektibo ito simula April 9. Sa madaling salita, dagdag na bayarin ang 17% tariff rate na makakaapekto sa mga ini-export nating produkto. My fellow Americans, this is Liberation Day. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Ang desisyong ito ng Amerika bahagi ng kanilang reciprocal tariff na kung ano ang ipinataw na trade policy sa kanila ng ibang bansa ay ganun din ang ipapataw nila sa mga ito. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, hudyat ang ginawa ng Amerika para pagyabungin pa ang exported goods ng Pilipinas sa Amerika. Isa raw kasi ang Pilipinas sa may mga pinakamababang tariff rate export adjustment sa Southeast Asia. Kabilang sa mga ine-export ng Pilipinas sa Amerika ang coconut o nyog at ilang uri ng isda gaya ng bangus. If you look at it as a general perspective, positive yun sa atin. It just means that we should push for more sales into the US. Sabi naman ng isang ekonomista, posibleng maging ideal location ng foreign investors ang Pilipinas kumpara sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Dahil nga yan sa mas mababa pa rin ang taripang ipinataw sa atin. Ibig sabihin, posibleng maglipatan sa Pilipinas sa mga pinanggagalingan ng mga supply chain. In a way, parang acceptable na okay, dumaan dito sa Pilipinas dahil ang tataas ng mga reciprocal tariff rates sa ibang bansa. This should be opportunity for the Philippines, no? Dahil tayo naman ay partner. No, kapag sa atin dumaan parang tayo na yung bumangka, no, in terms of these goods. Naniniwala naman ang Malacanang na maliit na epekto lamang ang 17% reciprocal tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Base naman po sa mga reports natin, hindi naman po din kasi ganun kalaki yung ating ini-import, no? Or ine-export, hindi tayo malaki ang ine-export sa US. Pwede po kasi maging positibo ito. Maaari pa rin din po tayo makakuha ng mga investors mula doon sa mga bansa na may pinapatawan ng malalaking tariff. Tiwala rin ang Department of Trade and Industry na magiging positibo para sa Pilipinas ang estratehiyang ito ng Amerika. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ang tawag ni Donald Trump dito ay Liberation Day. Araw daw na bumawi ang Amerika dahil sa mga trade imbalances nito sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Partikular po sa issue ng mga taripa. Sa matagal kasi na panahon, ginigit ni Trump na dehado ang Amerika pagdating sa taripang pinapataw ng ibang bansa. Sa pinakamadaling paliwanag, ang taripa po ay ang buwis na pinapataw ng isang bansa sa mga inaangkat nito mula naman sa ibang bansa. Halimbawa lamang, kung magpataw po ang Amerika ng tariff rate na sabihin natin 10% sa mga produkto ng Pilipinas, ang produkto pong binenta natin ng 100 piso sa Amerika ay papatawan po ng 10 piso o 10% na taripa o buwis. So ang dapat na 100 pesos lamang, magiging 110 pagdating sa Amerika. Ang epekto po niyan, mas mahal ang pag-angkat ng produktong Pilipino papunta po sa US. Ang mas malaking taripa ay ginagamit din madalas para pabagalin ang pag-angkat ng mga imported na gamit. Mas malaki kasi ang taripa, siyempre, mas tataas ang presyo at mas kaunti tuloy ang mga bibili. Ang talaga pong makakaramdam ng epekto niyan ay yung exporting country. Mas tataas kasi ang cost of exporting at bababa po yung demand. Para naman sa lokal na ekonomiya, maaaring lumago ito dahil wala na masyadong kompetensya sa mga imported goods. Ang ginawa po ni Trump ay inakyat niya halos lahat ng taripa para sa mga imports kasama na ang galing sa Pilipinas. Para nga sa Pilipinas, nilagay ang taripa sa 17%. Ito po, simula sa April 9. Sa ngayon kasi, iba-iba po ang taripa ng Philippine exports, depende po sa produkto. Ang taripa para sa mga produktong Pilipino, nag-average po ng mga 9.6% sumatotal. 9.6% para sa agricultural products at 5.5% naman para sa mga non-agricultural. Sa lagay na yan, malit pa ang pinataw sa atin.
Nasa 17% nga yung taripa sa produktong Pilipino simula April 9. Bagay daw na magkakaroon ng moderate impact sa ating ekonomiya. Pangalawa po tayo sa pinakamababa sa Asia. Ang Singapore kasi ay nasa 10% yung taripang pinataw ng US. Pero tingnan po ninyo itong iba. For example, yung Cambodia nasa 49%, ang Vietnam 46%. Ang laki po niyan, halos kalahati po magiging dagdag na buwis para sa kanilang mga exports papunta ng US. Ang Thailand naman ay nasa 36%, China 34%, at Taiwan, Indonesia ay nasa 32%. Sa kabilang dako, umaasa po ang ilang ekonomista na baka makalamang pa tayo dahil dito. Kung mas tataas kasi ang taripa sa ibang bansa sa Asia o mas mataas sa kanila kaysa sa atin, baka mas pipiliin nga ng mga Amerikano ang produktong gawa naman sa Pilipinas dahil mas mababa ang buwis na pinapataw sa mga ito. Inamin ng PhilHealth na hindi nila kayang pasanin ang kabuuang hospital bill ng mga miyembro. Sinabi yan ng Health State Insurer sa pagpapatuloy ng oral arguments ng Korte Suprema sa questionableng pagsauli ng sobra nitong pondo sa National Treasury. Ang tanging kaya lang daw gawin ng PhilHealth ay pababain ang bill sa ospital. Yung pong mga nilalaan na pondo para sa healthcare ay hindi ho talaga mako-cover 100%. Kahit po sa mga mayayamang bansa. Ang tinatarget po namin ay maibaba yung tinatawag na out-of-pocket expense. Kaugnay naman ang unang ibinalik na 60 billion pesos ng PhilHealth sa National Treasury, tiniyak ng Department of Finance na hindi nakompromiso ang health benefits ng PhilHealth members sa kabila niyan. Ginamit rin daw ang isinauling pondo sa iba pang proyektong pagkalusugan. The 60 billion pesos that was returned didn't vanish. It paid frontline workers, built hospitals, and gave the poor access to medicine. Every centavo remitted was converted into service. That is fiscal justice. Showbiz Tonight na tayo. Bibida ang Ashbin sa music video ng Tibok. Inilapag na ng singer na si Earl Justin ang teaser ng MV. Nakasilhouette sina Robin Angeles at Ashtin Olviga. I-release ang Tibok music video sa gabi ng April 9. Kasama rin ang Tibok sa playlist ng Hit Viva 1 series na ang Mutya ng Section E. Ilang bigating celebrities naman ang pasok sa 100 most influential Filipinos in the world mula sa The Outstanding Filipinos in America. Kabilang na riyan si Heart Evangelista na kinilala sa kanyang ambag sa fashion events sa Paris, Milan at New York. Listed din dyan si Rachel Alejandro para sa kanyang mga nagawa sa musika, pelikula at teatro. Nandyan din si The Voice USA Season 26 Grand Champion Sofronio Vasquez, ang singer na si Christian Bautista at X Factor UK alumni na si Sean Miley Moore. Kinilala rin ang iba pang Pinoy dahil sa natatanging mga nagawa sa culinary arts, journalism at religion. Wala namang particular order ang mga nasa listahan. Nais netong kilalanin ang naging impact ng mga Pinoy sa loob at labas ng bansa. Gaganapin naman ang awarding ceremony sa October 18 sa Las Vegas sa Amerika. Marami pa akong baong chika, so stick around. Babae patay matapos magkasunod na masagasaan ng van at SUV sa Laguna. Palasyo, nilinaw na hindi makikialam ang Pilipinas sa issue ng China at Taiwan basta't hindi tayo madadamay sa tensyon. At 3 Pinoy arestado sa China dahil daw sa pang-espiya. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nahuli sa South Sulawesi sa Indonesia ang 26 na talampakang sawa. Pinagkakaguluhan ito ng mga residente dahil bundat ang ahas. Nang hiwain ang sawa, dito na nakita ang bangkay ng 66 na taong gulang na lolang hindi na nakauwi galing trabaho. Yun pala'y kinain siya ng buo ng ahas. Mula 2017, ito na ang ika-6 na kaso ng taong kinain ng sawa sa Indonesia. Patay ang isang babae matapos magkasunod na masagasaan ng van at SUV sa Laguna. Ang dalawang nakamanggang sasakyan, tinakasan lang ang biktima. Yan at iba pang desgrasya sa kalsada sa Frontline Report ni Gary De Leon. Patawid ng kalsada ang babaeng yan sa barangay Binyan sa Pagsanhan, Laguna. Nang nasa gitna na siya, bigla siyang nasalpok ng passenger van. Sa lakas ng impact, tumilapon ang babae. Bagya namang tumigil ang van pero kalaunay humarurot pa alis. Makikitang gumagalaw pa ang babae at tila humihingi ng tulong. Maya-maya pa, isang SUV ang mabilis na dumating at nasagasaan muli ang nakahandusay na babae. Pero tulad ng naunang van, nagdire-diretso lang ang driver. Patay na ang biktima nang makita ng barangay. Wala din pong siyang ID na identification ako and wala pa pong nagke-claim po dun sa biktima. Panawagan ng barangay sa mga naka-aksidente sa driver. Sana po ay magpakipagtulungan po tayo sa ating kapulisan para po mabigyan ho ng hustisya yung pangyayari sa biktima. Binabagtas ng rider na yan ang kahabaan ng Congressional Avenue sa Quezon City nitong Martes ng gabi. Nang biglang sumalpok ang rider sa likod ng bahagi ng pampasaherong jeep. Tumalsik ang rider at natanggal ang suot niyang helmet. Ang masaklap pa, habang nakasalampak sa kalsada, nasagasaan pa siya ng kasunod na motorsiklo. Nagulungan ng hita ng rider. Gumilid saglit ang nakasagasang rider pero sumibat din kalaunan. Asan na yung motor? Asan na yung motor dito? Nasagasaan niya to eh. Tingin ng kasabayang motorista, hindi napansin ng rider ang jeep, kaya ito bumangga. Malayo pa lang kasi ang jeep, nakita ko is magbababa ng pasahero. Itong rider, hindi nagmiminor. Tama hinala ko, tapos nakayuko pa, nakatingin sa cellphone. Ayon sa Traffic Sector 6 ng Quezon City, nakalabas na ng ospital ang rider at nagpapagaling na. Hindi na nagsampa ng reklamo ang kampo na nasagasa ang rider. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Bumuelta ang palasyo sa babala ng China na wag na raw magkomento ang Pilipinas sa nangyayari sa Taiwan. Kasabay nito ay tinabla rin ng Malacanang ang pagsausaw naman ng Beijing sa posibleng pagbili natin ng fighter jets mula sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mainit ang Taiwan sa mga oras na ito. Pinapalibutan sila ng mga eroplano at barkong pandigma ng China na tila pumuposisyon para lumusob. Ang Taiwan malapit lang sa Pilipinas, partikular sa Northern Luzon. Kaya naman, ang Armed Forces of the Philippines nakamonitor at naghahanda sa mga posibleng mangyari. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. If something happens to Taiwan, inevitably, we will be involved. Babala naman ng China sa Pilipinas, huwag daw tayong makisawsaw sa isyu ng Taiwan. Tila nagbabanta pa ang tono ng China sa pagsasabing ang sinumang nakikipaglaro sa apoy ay masusunog. Buwelta naman ng Malacanang, wala tayong balak makialam, pero ibang usapan kung madadamay tayo. Lalo't mahigit 250,000 OFW sa Taiwan ang madadamay kapag nagkagyera. We're not saying when that invasion will take place, whether it will take place at all, pero importante sa atin na hindi tayo natutulog sa pansitan. Sa kabila ng pagbabawal sa atin ng China na makialam sa isyu nila sa Taiwan, wala namang patumanggang nakikialam ang China sa pagbili natin ng fighter jet sa Amerika. Anila, palalalain lang daw nito ang tensyon sa rehiyon. Tila may pinupuntirya raw ang Pilipinas sa balak nating bumili ng mga armas. Tinabla naman yan ng Malacanang. Layunin lang daw ng pagbili ng mga fighter jet ay ang depensahan ang ating mga teritoryo. That is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. Pumalag din si Senate President Chis Escudero sa pakikialam ng China sa modernization program ng ating militar.
Sabi pa ng Senate President, may kapangyarihan at karapatan ng bawat bansa na palakasin at tiyakin ang seguridad nito. Hindi rin daw ibig sabihin na aatake at lulusob na rin tayo sa anumang bansa. Sakali man daw na matuloy ang pagkubkob ng China sa Taiwan, binigyang diin din ni Escudero ang pagkakaroon ng contingency plans para hindi maipit sa gulo ang mga Pilipino roon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Inaresto sa China ang 3 Pilipinong hinihinalang mga espiya. Ayon sa local reports, paikot-ikot malapit sa mga military facilities ang mga Pilipinong hinuli. Meron daw mga kapanipaniwalang ebidensyang espiya ang mga inaresto. Umamin din daw sila at nagsisi sa ginawa. Bago yan, matatanda ang ilang beses na ring may mga naarestong Chinese dito sa Pilipinas na umano'y espiya. Itinanggihan ng China at sinabing gawa-gawa lamang. Ngayon, tayo na ang inaakusahan ng China ng pang-espiya. Ito na ang ilan sa mga dapat nyong i-add sa inyong watch list. Unahin na natin ang Season 2 ng hit Netflix K-drama na Weak Hero. 소야, 또 싸워버렸어. May mga bagong mabubuli sa school, pero papalagan pa rin yan ng bida at top 1 student na si Si-eun, played by Park Ji-hoon. Sa April 25 na yan showing sa Netflix. At eto pa, may official trailer na rin ang live-action remake film ng How to Train Your Dragon. True to its OG plot ang kwento nito about sa sagupaan ng Viking society at ng dragons na kinabibilangan ng iconic character na si Toothless. Sa June 11 na yan mapapanood in theaters. Alright, bud, you ready? Come on! Susunod, panukala kontra road rage isinusulong dahil sa mga sunod-sunod na awayan sa kalsada na nauuwi sa karahasan. At grupong nag-prayer meeting at nagbigay ng bad review sa tinambayan nilang kapihan, nagsorry ang hinanakit ng cafe. Alamin. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha ang video na yan sa Indonesia. Katatapos lamang ng ulan at kita nagwawalay sa labas ng bahay ang isang babae. Maya-maya pumasok siya sa loob. Pagkalipas sa ilang segundo lamang biglang nagka-landslide. Muntika na pero nakaligtas ang babae. Wala namang nasaktan. Sinusulong sa Kamara ang anti-road rage bill matapos sa magkakahiwalay ng insidente ng mga away kalsada. Suwestyon naman ng isang grupo, dapat gawing taunan ang neuropsychiatric test sa mga may-ari ng barel para maiwasan ang patayan sa road rage. Nasa frontline ng balitang yan si Man Enriquez. Nauwi sa sapakan ng gitgitan sa kalsada ng rider at taxi driver na ito sa Talisay City sa Cebu. Sa Davao City naman, nagpambuno ang 2 multi-cab driver na nag-agawan ng pasahero. Nauwi pa ito sa pananaksak. Patay naman ang isang rider habang 3 sugatan sa nag-viral na away kalsada sa Antipolo. Dahil sa kaliwat ng insidente ng mga away kalsada, isinusulong na ngayon sa Kamara ang Anti-Road Rage Act. Layo nitong parusahan ang mga agresibong motorista na masasangkot sa away kalsada. Sa ilalim nito, mahigpit na ipagbabawal ang anumang pagmumurang, pangiinsulto, pananakot at anumang pag-atake o paggamit ng pwersa sa kapwa motorista o pasahero. Sa orihinal na bersyon ng panukala o ang House Bill 1511, ang mga lalabag maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon, pagmultahin ng hindi bababa sa 250,000 pesos at tanggalan ng lisensya.
Basta ikaw ay nagkaroon ng a very aggressive at hostile or violent behavior, lalo na pag nakapatay ka o nakabaril ka, itong anti-rage bill na ito ay makakasagot talaga. Umaasa ang author ng panukala na si San Jose del Monte City Representative Rida Robes na lulusot na sa Kamara ang panukala pagbalik sesyon sa Hunyo o bago matapos ang 19th Congress. Susulat din daw siya kay Senate President Cheese Escudero at kay Pangulong Bongbong Marcos para ideklarang urgent ang panukala. Pero para naman kay Escudero, dahil yung huling road rage incident sa Antipolo, sinampahan na ng kasong murder yung bumaril. So anong pinagkaiba ng road rage bill na ito? Paano niya mapapadali? Paano niya mapapabilis? O paano niya maliliwanag pa yung krimen kung sakasakali? para naman maiwasan ang mga road rage na nauuwi sa barilan, iminungkahi ng grupong Volunteers Against Crime and Corruption na gawing taunan ang neuropsychiatric test sa mga may-ari ng baril. Ngayon kasi kada 3 taon ang evaluation kasabay ng pagre-renew ng gun ownership license. Mainam din daw sana kung pati sa pag-a-apply ng driver's license may taunang neuropsychiatric test. Yung mindset mo, yung mental health mo can change in 1 day, 2 days, depending on outside forces affecting your mental health. Katulad nga nung kung may financial problems ka, may health problems ka, may problema ka sa pamilya. Para naman mapigilan ng mga away kalsada, pinaigting na rin ng PNP Highway Patrol Group ang pagbabantay sa mga checkpoint. Paalala rin ng HPG sa mga motorista, huwag pairalin ang init ng ulo. Lagi po nating isipin na meron po tayong pamilyang uwian. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagsorry na ang grupong nag-prayer meeting sa coffee shop sa Taytay, Rizal. Pinutakti nila ng bad reviews ang cafe kahit na sobra-sobra sila sa kapasidad ng lugar at wala ring reservation. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Kita sa CCTV ang pagdating ng 2 lalaking ito sa The Fifth Cafe sa Taytay, Rizal. Nadagdagan pa ang grupo hanggang sa pagdikitin na nila ang 2 mesa. Pero ilang oras pa ang nakalipas, nasakop na nila ang buong lugar. Sila pala ang Christian organization na Purpose Venture Young Professionals. Nag-prayer meeting sila sa coffee shop. Maya-maya, nagpaikot pa sila ng donation box. Pero matapos niyan, tinadtad ng grupo ng pambabatikos ang Facebook page ng cafe. Inirereklamo nilang 4,000 piso raw ang kanilang ginastos pero pangit ang naging customer service. May nagsabi ring hindi sinerve ng cafe ang kanilang last order. Dahil sa review bombing o pagputakte ng review, naglabas ng pahayag ang cafe. Paliwanag nito, isa lang silang maliit na establishmento. Mas maayos daw sana kung nagpa-reserve ang grupo, lalo't marami sila. Sa liit ng coffee shop na to, 18 tao lang talaga dapat ang kasya sa loft area. Pero nung araw na yon, umabot sa 20 ang nagsiksikan dito. At wala pa silang reservation sa cafe. Naging mapagbigay pangaraw sila dahil pinayagan ang grupong manatili sa cafe sa loob ng higit 4 na oras. Giit pa ng cafe, kinailangan nilang tanggihan ang iba pang customer nung araw na yon para lang ma-accommodate ang grupo. Patunay raw ang CCTV footage na sinerve nila ang lahat ng order. Paglilinaw nila, hindi nila pinaalis ang grupo. Nag-viral ang pahayag na yan ng The Fifth Cafe. Kaya lumutang na dati na rin ginawa yan ng grupo sa isa pang maliit na coffee shop. Ang loyal customer ng cafe, hindi rin nagustuhan ang ginawa ng grupo. It's not just about them overstaying. It's also the fact na ang dami po kasi nila. So I think they should have considered din yung maximum na capacity ng place kung saan sila magmi-meeting. Kasalukuyan nang naka-deactivate ang Facebook page ng nasabing Christian group. Pero sa inilabas nilang pahayag, nagsorry sila sa coffee shop at sa publiko. Sinabi rin nilang magre-renta na ng lugar para sa mga susunod pang gawain. Ayon sa coffee shop, hindi sila direktang kinausap pero tinanggap nila ang pagsusori ng grupo. Pinag-aaralan na raw nila ngayon ang pagpapatupad ng staying hours sa cafe. Katulad namin, small business lang. Tapos may maninira pa. Mahirap po tayong umangat eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Usap-usapan naman ang pagiging bitter umano ni Justin Bieber sa ex niyang si Selena Gomez. May naipost kasi si Justin tungkol sa itsura raw ng mga babae sa social media kapag na-engage. Tingin ng mga marites online, pinaparinggan ng singer si Selena. Kaka-engage lang kasi ni Selena sa boyfriend niyang si Benny Blanco. Kasal naman na si Justin ngayon kay Hailey at meron na silang anak. Abangan, 17-member na si Wonwoo. May mensahe sa fans bago sumabak sa military duty sa Korea. At EXO member na si Kai may solo comeback matapos namang ma-discharge sa military service. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pang-party this summer ang bagong kanta ni Kai na Adult Swim. 깊은 곳으로 함께 Dive in Adult Swim Dive in Adult Swim Adult Swim. Set in a public pool ang music video kung saan nag-swimming pa si Kai. Well-flex din ang dance moves ng EXO member. Ito ang first release song ni Kai after niyang ma-discharge sa Korean military. Speaking of which, nag-promise naman si 17-member Wonwoo sa kanyang fans na babalik siya after ng military duty niya. Dapat daw maging excited ang fans kesa mag-worry. Message pa niya, alagaan ng fans ang kanilang health at makinig ng mga kanta nila for the meantime. Ngayong araw nag-enlist si Wonwoo sa military. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid. So, Wonwoo, mag-ingat ka. Oo nga no. Ano kailan natin yun? Naiinit na rin. Mag-extra ka na, sir. See you, Wonwoo. Miss May Ana, anong sabi mo? Ano nga siyo? Yan po ang 45 minutes pag-iwasa ng headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Las Bañas. Ako naman po si Ed Lingaw. Magandang gabi.